Salamat sa Panginoon. Mabuti ang Diyos sa umagang ito. Tayo ay magpapatuloy ng ating pinagbubulay-bulayan. Pero bago ang lahat, tayo muna umawit ng di ako nagkamali. Di ako nagkamali na magwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo. Minsan pa di ako nagkamali. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at paghintay. Di ako nagkamali sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo. Mula sa umpisa, akala ko dinadating pa sa sandaling ito sa buhay ko. Ang maranasan katuparan ng pangako, ang mahawakan tagumpay na inasal. Marami di naniwala, marami umadlang, marami ang nasabi, wag na akong maghintay. Tila walang pag-asa, tila walang wagas. Di ako nagkamali na magtiwala sa iyo. Di ako nagkamali na magtiis at paghintay. Di ako nagkamali sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo, anak ko Jesus. Hallelujah. O Jesus, Panginoon ng buhay. O Jesus, pag-asa ng kinabukasan. Kahit may panahon, inisip ko na tumalikod. At iko'y nariyan pa rin, hawak-hawak ating kamay. Di ako nagkamali, ako nagkamali, Lord, na magtiwala sa inyo. Praise God. Glory, di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa isang pag di ako nagkamali. Hallelujah. Di ako nagkamali. Glory, hallelujah. Iwala sa inyo. Purihin ko kayo, banal na Espiritu. Di ako nagkamali na magtiis at paghintay. Di ako nagkamali sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo. For the last time, di ako nagkamali. Glory, hallelujah. Di ako nagkamali. Jesus, Jesus. Yes, Lord, kung puso ko kami nagtitiwala. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay. Di ako nagkamali
Di ako nagkamali, sa'yo ay nagmahal. Minsan pa, di ako nagkamali, sa'yo ay nagmahal. Hallelujah, glory. We praise your name, Jesus. We love your name, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Lord. I worship you, Jesus. Sinasambut po namin kayo. Ama, sa oras na ito, pagpalain mo ang umagang ito. Tutuloy po namin itong nilalapit sa inyo. Kayo ang maging sentro ng pag-uusap na ito. Kayo ang maitaas, Panginoon. Kayo ang maparangalan. Hallelujah. Turuan mo po kami na maunawaan ang mga iyong mga salita upang matutunan namin kung ano ang iyong kalooban. O Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng kaunawaan upang kami ay patuloy na lumago, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Salamat po, Ama. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon. Pinagpapala po rin namin kayo ng aming mga papuri. Salamat, pagdakila. Salamat po sa inyong banal na Espiritu. Patuloy po namin kayong kinikilala. Kayo po ang patuloy na maitaas, aking iisang Diyos. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Good morning po sa bawat isa na kasama po namin sa FB Live. Good morning po, Sister Crisel Centeno, Sister Cherry Pimentel, Pastor Jojo Teruel, Sister Dina Toledo, Brother Iwag Palataw, Brother Martiniano Langga, Sister Anita Katembong, Sister Morena Mateo, Brother JC Gardose, Pastora Mary Chris Claudio, Sister Faustina Fuentes. Good morning po sa bawat isa. Okay, salamat sa Panginoon. Good morning kay Sister Crisel. Crisel, okay na ba yung FB mo? Hindi ka namin matawagan kasi Chinese. Salamat sa Panginoon. Miss ka na namin. Salamat sa Panginoon. At salamat din sa aking pinsan, si Kuya Matlanga. Salamat sa Panginoon. Ngayong umaga ito ay pagpapatuloy natin yung ating pinag-aaralan. Amen. Salamat sa Panginoon. Basahin natin yung ating text. Doon pa rin tayo. Namatay si Lazaro. At nagdadalamhati yung kanyang mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Okay, yung text natin. Ang text po natin sa umagang ito ay sa John chapter 11 verse 16 to 26. At ang topic po natin ay Jesus wept o tumangis si Jesus. Amen. John 11 verse 16 to 26. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama. Sumama tayo sa guro. Mamamatay tayong kasama niya. 17. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. 18. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. 19. Kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. 20. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria naman naiwan sa bahay. 21. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. 22. Subalit nalalaman kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. 23. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. 24. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli sa huling araw. 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Amen. Salamat sa Panginoon.
Naniniwala ba kayo sa binas na angel? Mga kapatid? Anong sabi ng verse 36? 26. Marta, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Kayo ang tatanungin ko. Naniniwala ba kayo sa sinabi ng Panginoong Hesus? Amen. So pagpapatuloy natin, ano ang ating topic? Jesus o tumangis si Jesus. Sa ibang salin, sa ASND, umiyak si Jesus. Iba kasi yung lumuha eh. Ano ba ang pagkakaiba ng lumuha at umiyak? Ano ba ang pagkakaiba ng tumangis? Yung lumuha, maraming kahulugan yan. Naluha dahil masaya. Tama ba ako? Meron kasing naluluhan ng masaya eh. Pero merong umiiyak na merong kasamang ingay. Expert din si Ate Jess. Sino ba dito ang umiiyak? Amen. Oh, si Angel. So dito, pag sinabing lumuha, ay pwedeng masaya, pwedeng nababagabag. Amen? O malungkot. So, okay? Babalang kasi natin yan. Naniniwala ba kayo ang Diyos ay mabuti? Amen. Perfect ang plano niya? Amen. At hindi dapat pagdudahan? Amen. Amen. So, verse 16 tayo. Sister Rami. Verse 16 ng John 11. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama. Sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. Amen. Wow. Nakakahanga naman. Nakaka-impress naman si Tomas. Si Tomas din yung nagsabi ng nung nabuhay ng Panginoon. John chapter 20, verse 25, 26 hanggang 28. Siya din yung nagsabi na malibang makita ko ang Panginoon at maidiit ko yung daliri ko sa butas ng kanyang kamay, maniniwala nga ako. Very impressive yung salita ni Tomas. Pakiulit. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama. Sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. Parang si Andres Bonifacio. No? Mamamatay tayong kasama ng guro. Ganyan na ganyan din yung sinabi ni Pedro. I-quote natin sa Luke 22, verse 33 to 34. Pasin nyo to, mga kapatid. Lucas chapter 22 verse 33 to 34. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. 34. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Amen. Alam niyo ba hindi natin pwedeng pasikatan ng Panginoon? Mga kapatid, minsan magaling lang tayo magsalita pag wala pang nangyayaring pagsubok. Pag wala pang problema. Malalaman yan eh. Kung totoo na ikaw ay talagang nananampalataya sa panahon ng pagsubok. Naniniwala ba kayo ron? Kagaya na sinabi sa Santiago, chapter 1, ang pagsubok ay nagpapatatag ng pananampalataya. 1 Peter 1:5. Ang pagsubok ay dumarating sa atin para malaman kung tunay ang ating pananampalataya tulad ng isang ginto na dumadaan sa apoy. Amen? Kaya, kumisan, nakakahanga lang at nakakatuwang pakinggan, pero makikita nyo, wala namang reaksyon ng Panginoon eh. Halika kayo. Mamatay tayong kasama ng guro. Mga kapatid, sa John chapter 20 verse 19, pakibasa mga din yan bago tayo magbalangkas. John chapter 20 verse 19. John chapter 20 verse 19. Sabi po dito, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon.
Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Okay. Bakit daw nasa isang kwarto ang mga alagad? Dahil sa takot sa mga Hudyo. Kala ko ba, handa kang mamatay. So, isa magaling na tayo magsalita pag wala pang problema. Mga kapatid. Minsan ganyan din yung minsan yung mga pastor, nakakatuwa lang isipin na magsama-sama tayo sa pagkain, magsama-samang bumabasa. Pero pag meron ng struggle, pag meron ng persecution, pag-uusig, diyan malalaman kung totoo kang naniniwala. Diyan malalaman kung totoo kang mananampalataya. Bakit? Dahil mayroong pag-uusig. Amen? Mayroong pagsubok. Diyan malalaman yun. Kaya minsan, yung mga bagay na dumarating sa buhay natin, pinapatunayan yan. Kung ikaw nga ay tunay na naniniwala. O kaya naman ay hindi ka nagdududa. Amen? 17. Verse 17 ng John 11, pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Tuloy. 18, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bitanya. Okay, wait Hindi natin alam kung ano yung eksaktong lugar ng Panginoon. Yung location niya. Pero, kagaya na sinabi ko kahapon, may isang araw na naglakad ang Panginoon. So, hindi talaga alam kung saan part ng Jerusalem siya nandoon. Kasi dyan, sinabi, mula sa Jerusalem at Betanya, 3 kilometers. Kaya, 4 na araw na, basta pa ulit. 17, pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. 18, may 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bitanya. Okay, so, nalaman niya na 4 na araw nang nakalibing. So, pag inad mo yung pagkalibing at yung kanyang paglalakad, talagang siguro maabot ng 5 araw bago siya nakarating. Kasi nga, 4 na araw na nakalibing Ibig sabihin, simulang sinabi sa kanya na may sakit sa verse 3, pakisabi sa verse 3, pakibasa. Verse 3, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Amen. So, doon pa lang, ay nalaman ng Panginoon na may sakit ang kanyang kaibigan. Bumilang na ng araw yun. Hindi kaya kinabukasan ay namatay si Lazaro? Kasi nalaman niya So dito, balik tayo sa 18. Kaya makikita mo rito, yung talagang distansya. At saka yung interval bago dumating ang Panginoon sa Bitanya, sa bayan ni Lazaro. Tuloy sa namin. Verse 19, kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Tuloy. 20, nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Okay, tuloy. 21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Okay, so dito, meron kong nais i-share sa inyo. Alam nyo, maraming beses ko na rin nabasa yan. Na talagang may mga naiintindihan ako doon sa pangyayari. Pero, napakabuti ng Diyos kasi siya nagbibigay ng kaunawaan. Kasi hanggat hindi siya nagsisingking sa isip ko, sabi ko nga, hanggat hindi ko ito naunawaan, hindi ko ito masishare sa inyo ng may laman na may dating. Kasi pwede ko naman siya interpret sila Marta at Maria nagtampo sa Panginoon. Pwedeng ganun Pero habang binabasa ko yan,
Siguro nag-start ako magbasa dyan 1996. Nandiyan pa yung Bible ko sa taas, yung maliit na Bible ko, yung regalo sa akin ni Star Cati na King James. Ay, doon ko na uunawaan, itong devotion natin, yung paulit-ulit ko siyang pinakikinggan at hindi naman kasi ako nakakabasa pa ngayon eh. Kaya nakikinig ako, nagtitiis ako nakikinig. Gusto ko si Lord, sabi ko nga, Lord, gusto ko maunawaan ang konteksto talaga ng mga talatang ito. Kasi marami na nagpaliwanag niyan. At talagang iba pag ang Holy Spirit ang nagpaunawa. May iba't ibang mensahe ang Panginoon. Pero ngayon, yun ang tutukoyin natin. Sa verse 21 sa Rami. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Amen. So, alam nyo ba, yung salitang yan ay talagang parang nagdududa ka na. Alam niyo ba kung bakit? Bakit, mga kapatid, makinig kayo. Pakulit sa Rami. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. So, naniniwala ba kayo na kahit wala doon ng Panginoon, gagaling si Lazaro? Amen. Pag sinabi ng Panginoon? Naalala niyo ba si Kapitan Cornelio? May sakit yung kanyang alipin. At sabi niya sa Panginoon, ay guro, may sakit po yung alipin ko. O sige, pupunta ako sa inyo. Wag na po. Kilala ko po kayo. Kilala ko po yung authority nyo. Kasi ako po yung leader din. Kapitan po ako. At pag sinabi ko, ginagawa ng mga tauhan ko. Huwag na po. Sabihin nyo lang. At gagaling yung aking alipin. Humanga ang Panginoon. Alam mo ba si Elias? Bumuhay din ng patay. Yung anak ng balo. Sa Kings. Sa First Kings. Si Pedro. Bumuhay din ng bata. Ang Panginoon, sa tingin nyo, kahit nandun ng Panginoon, gagaling si Lazaro, mabubuhay si Lazaro, oo, pag ginusto niya. Alam niyo ba kahit nandun ng Panginoon, kung hindi niya ginusto, hindi naman mabubuhay si Lazaro eh. Naniniwala ba kayo ron? Na kahit nandun ng Panginoon, kila Lazaro, pag hindi niya ginusto, hindi mangyayari. Tama po ba? Amen. Basahin nga natin yung Santiago 4:14-15. Makinig kayo dito mga kapatid. Santiago 4:14-15. 14. Ni hindi na ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito. Amen. O iyon. Amen. Kung loloobin ng Diyos. Mga kapatid, kaya dito maunawaan natin, bagamat sinabi ni Marta, no, na Lord, kung nandito ka sana. So, makita niyo rito mga kapatid, na ang paniniwala niya sa Panginoon, ay pag nandun lang ang Panginoon, nandun sa area. Lord, kung nandito ka lang sana, inabot mo yung best friend mo. Hindi niya naisip, kahit wala ang Panginoon doon, pag ginusto ng Panginoon. At kahit nandun ang Panginoon, pag ayaw niyang buhayin si Lazaro, hindi mabubuhay. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ikaw tuloy natin yung verse 4. Verse 4, Nang marinig to ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit binuhay si Lazaro? Mga kapatid, para maparangalan ang Diyos. Nanuhan niyo ba yun? May dahilan kung bakit siya namatay.
At kung ayaw mamatay ng Diyos, hindi mamamatay si Lazaro. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Nanuhan niyo ba ako? Kaya, may dahilan. Bakit ano? Para daw, mabigyan ng karangalan ng Diyos. Ang kapurihan ng Diyos. Mga batid, ano to? Kahit mag-iiyak ka dyan, pag hindi niloob ng Diyos, hindi mangyayari. Kung minsan sabi mga kastarami kanina, naniniwala ko bang perfect ang plano ng Diyos? Sabi niya sa akin, opo. So, tigilan mo ng mag-pray ng tungkol lagi sa iyo, sa gusto mo. Kung naniniwala kang perfect ang plano ng Diyos, so, hindi ko sinabing wag na tayo magtiwala, wag kang mananalangin. Ay, ibig sabihin, ipaubaya mo na sa Panginoon ang mga kagustuhan mo. Hindi, kasi minsan tayo, nananalangin tayo, akala natin ay laging pabor sa atin. Yung kumenyente tayo. Kaya tayo di pray, Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan. Laging nakasentro sa iyo ang panalangin mo. Kung naniniwala tayong perfect ang plano ng Diyos, pwede nating ibahin ang prayer natin. Sabihin natin, Lord, kung ano ang kalooban mo. So dito, ay maintindihan natin na sa verse 20 ang pakiulit tayo sa amin. Verse 21 ng John 11, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. So dito, makikita nyo, yung damdamin ni Marta, Lord, nahuli ka eh. Nalate ka eh. Nalate ba ang Panginoon? So yung pagkakilala ni Marta, apektado na. Apektado na yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. Bakit? Kasi si Lazaro, si Marta, si Maria, nakita nila ang Panginoon, no? Nung ang Panginoon ay gumagawa pa ng ibang himala. Nagpapakain, nagpapagaling ng bulag, nagpapagaling ng mga paralitiko. Nakita nila. Nalaman din nila na ang Panginoon ay nagpahinto ng bagyo. Alam nila. Pero sa pagkakataong yun, sa matinding sitwasyon ni Maria at ni Marta, sabi ni Marta, Lord, sana nandito ka lang. Buhay pa sana si Lazaro. Uulitin ko, kahit nandun ang Panginoon sa tabi ni Lazaro, pag hindi niya gustong buhayin, hindi mabubuhay si Lazaro. Amen? So, yan yung mga isa na mga salita ni Marta na mali, hindi tama. Lord, kung nandito ka lang. Nakalimutan niya, ang Panginoon ay may kakayahang magpagaling, magpahinto ng bagyo, at bumuhay ng patay. Nakalimutan niya, kahapon pinag-usapan natin, mahalaga sa Panginoon ng panahon, ang oras. Yung takdang panahon, mahalaga sa kanya yan. Yan timing. Amen? Kaya nga sabi sa Ecclesiastes 3:11, there's a time for everything. Lahat. Pati paghatol ng Diyos, may panahon yan. Huwag kayong mainip. Merong day of judgment. May panahon yan. Kaya habang ang panahon natin ay para mabuhay dito, maglingkod, magpatuloy tayo sa ating buhay. Amen? O, tuloy mo yung 22. Verse 22 ng John 11, subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Amen. Alam niyo bang mali rin yan? Mali rin yan, mga batid. Saan kayo makakabasa
Saan nyo mababasa na humingi ng tulong ang Panginoong Yesus sa Ama para bumuhay ng patay? Ulitin ko, saan nyo mababasa sa Biblia noong ang Panginoong Yesus ay nagpapagaling, ay humihingi siya ng tulong sa Ama? Nung siya nag-pray sa pagkain, ang sinabi niya, Ama, salamat sa inyo. Tinutugon niyo ako. Nag-pray siya sa pagkain. Nagpasalamat siya. Nung siya ay magpapakain ng maraming tao, ng more or less 5,000. Wala kayong makabasa sa Bible, mga kapatid, na ang Panginoong Yesus humingi ng tulong sa Ama. Ama, kailangan ko ang kapangyarihan nyo dahil bubuhayin ko si Sing. Bubuhayin ko si Starami. Kailangan ko kapangyarihan mo. Mga kapatid, walang ganon. Pagulit mo lang yung talata, 22. Verse 22, subalit nalalaman kong kahit ngayoy pagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. So, ikot natin yung John chapter 5, verse 21. John chapter 5 verse 21. Sabi po dito, kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, binubuhay ng Anak ang sino mang nais niyang buhayin. Amen. Malinaw? Ang Ama, bumubuhay ng patay. Pero ang Anak, bumubuhay din ng patay. Ano ang sabi niyan? Pakiulit ulit din yan. Dahan-dahan lang. 21. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman, binubuhay ng Anak ang sino mang nais niyang buhayin. Gayon din naman. Binubuhay niya ang naisin niya. Ibig sabihin, yung mag-ama, yung Ama at Anak, may kakayahang bumuhay ng patay. Hindi lang ang Ama. Ano man? Ang Panginoong Yesus, kaya kanyang bigyan ng buhay pag ginusto niya. Amen? Ano sabi sa John 17, verse 2? John 17, verse 2. Huwag niyo kakalimutan to, maganda to. John chapter 17, verse 2. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Anak. Amen. So dito, binigyan daw ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan yun? Yung authority. Ang ibig sabihin, hindi makikialam ang Ama. Lahat. Bahala ang Panginoon. Kasi hindi ba kasama siya ng Diyos? John 1:1, at ang salita ay Diyos. Di ba ang may kakayahang bumuhay ng patay ay Diyos? Hindi lang yun, pati mga anak ng Diyos na sinasamahan niya. Tutulad nila Pedro at Elias. Amen? Si Pedro ay puspos ng Espiritu Santo. Ganon din si Elias. Bumubuhay sila ng patay. Lalo pa kaya ang Panginoon? Siya ay anak ng Diyos. Amen? At kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Mga kapatid, kaya yung sinabi ni Marta, no? Verse 22, ikot ulit natin. Subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Kaya dito bang intindihan natin, no? Yung mali. Unang mali niya, ay yung, kung nandito ka sana, Panginoon, hindi namatay si Lazaro, yung kapatid ko. Sa verse 21. Sa verse 22, ano yung pangalawang mali? Ipagkakaloob ng Ama ang naisin niya, ang hilingin niya. No. Kahit hindi siya upiling sa Ama, kaya niyang buhayin si Lazaro. Kasi ang kaharap niya, mga kapatid, ay Diyos na nagkatawang tao. At tinukuban pa ng Espiritu Santo. Verse 23. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Amen.
Kaya sinabi kay Martha ng Panginoon, muling mabubuhay ang kapatid mo. Tuloy sa namin. Verse 24 ng John 11, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Mga kapatid, makinig kayo. Totoong mangyayari yung sinabi ni Marta sa hinaharap. Yan yung iniintay natin. Yan yung event. Sa pagdating ng Panginoon ay mabubuhay ang mga patay. Pakulit muli, verse 24, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. So dito makikita niyo mga kapatid. Una sa 21, para bang napanghihinaan siya ng loob. Naiintindihan ko si Marta. Dahil nasa sitwasyon pa siya ng nagdadalamhati. 22 ay makita niyo rito na yung kanyang panalita ay para bang nawala na yung kumpiyansa. Tama ba yung salita ko? Kumpiyansa? O yung buong paniniwala. Napanghihinaan na siya. Marahil dahil nagdadalamhati siya. At sa 23, no, makita niyo rito na sinabi ng Panginoon, 23 sa amin, Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. ang Panginoon na mismo nagsasalita nun. Alam niyo bang mali ang sagot ni Marta? Tuloy sa amin. 24, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Mali ang sagot ni Marta, mga kapatid. Kasi, ang gustong sabihin ng Panginoon, eto, hindi pa sa hinaharap. Kaya ko na siyang buhayin. Marta. Tuloy sa amin. 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Amen. Okay. So, sinabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. Marta, kaharap mo na yung persona. Yung ikalawang persona, kaharap mo na. Muling mabubuhay ang kapatid mo. Dapat sagutin Marta, opo, kayo ang buhay. Kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, yung oras din yun, muling mabubuhay ang kapatid mo. Dapat ang sagot ni Marta, opo. Kung nagtitiwala siya sa Panginoon, hindi sasabihin siya, opo, sa hinaharap. Yung event, kung nagtitiwala siya sa Panginoon, kasi nga, namatay yung kapatid niya eh. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, may dahilan ng Panginoon kung bakit nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay. Yung situation, bakit nangyayari sa atin yan? Kung talaga nga ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Kung kilala ba talaga natin yung ating pinaglilingkuran, mga kapatid? Kilala niyo ba ang pinaglilingkuran niyo? Kilala niyo ba ang tinanggap niyo? Siya ang Diyos. Siya ang nagligtas sa inyo. Siya ang namatay para sa inyo. At siya rin ang buhay. Iba ang sagot ni Marta. Sinabi ng Panginoon sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Pakibasa mo ng diretso, mula 23 Verse to 25. 23 ng John 11, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. 24, sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Okay, pagtuloy. 26, at sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Kaya tinanong siya ng Panginoon,
doon sa mga sinabi niya, Martha, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ko? Hindi ka ba nagdududa? Kasi alam niyo mga kapatid, dumarating sa atin ang matinding sitwasyon para malaman talaga kung ano ang paniniwala natin sa Panginoon. Baka mamaya ang paniwala mo lang sa Panginoon, investment. Parang bangko, parang alkansya. Magbibigay ako sa Panginoon. Dahil tiyak ko, babalik to. Mga kapatid, mababaw yun. Pero totoo yun. Pag kayo ay nagtanim, aani kayo. Pero meron pang mas malalim ang pagkakilala sa Panginoon. Ang pagkakilala sa Panginoon, siya ay buhay. Mga kapatid, di ba sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Totoo yun. Yan ang gusto sabihin ng Panginoon kay Martha. Martha, hindi ko naiintayin yung sa hinaharap, yung event, yung mangyayari. Kahit ngayon, kaya kong baguhin yung sitwasyon. Na kapatid, kahit ngayon, kaya kong baguhin ang sitwasyon kung nagtitiwala ka lang. Kung magtitiwala ka lang, kaya kong baguhin ang sitwasyon, mga kapatid. Yan ang gusto sabihin ng Panginoon kay Martha. Kaharap niya na yung buhay. Kaharap niya na yung persona. Hindi mo na kailangan intayin pa yun. Kahit ngayon, mabubuhay ang kapatid mo. Mga kapatid. Kaya ang Panginoon nagpa-delay. Ano sabi sa verse 15? Pakibasa sa namin. Verse 15. Ako nga ang mabuting pastol. Ay, verse 15, sorry. Verse 15. Nasa ano na ako. Nag-umpisa ka na naman. John 11:15. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ko roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Ngunit ako'y nagagalak. Nag-uumpisa na naman. Ngunit ako'y nagagalak. Pakiulit si Tommy. Baka na ito na substitution. John 11:15. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Amen. Tayo na, puntahan natin siya. Amen. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon. Ngunit ako'y nagagalak. Pakiulit ka, Angel. Gusto ko kunin yung ano eh. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ko roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo Amen. na, puntahan natin siya. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako ron. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako ron. Anong second stanza? Upang Second kayo'y sentence. sumampalataya sa akin. Upang kayo'y sumampalataya sa akin. Kasama niyo yung kanyang mga apostol, mga kapatid. So dito makikita nyo, sa verse 4, balik tayo. Verse 4. Verse 4 ng John 11. Kung nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Okay. Hindi niya ikamamatay. So, ibig sabihin, kung talagang iisipin nyo, talagang bubuhay ng Panginoon si Lazaro. Ano niyo ba yun? Pakiulitin ni verse 4. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Amen. Kaya talagang bubuhayin ng Panginoon si Lazaro kasi nga para maparangalan ang Diyos, ang Ama at ang Anak. Mahadlangan nyo ba yon? Yung karangalan ng Diyos? Hindi mga kapatid. Nagparito ang Panginoon, di ba nga para iligtas tayo? Ano pa? Para ang Ama ay mabigyan ng karangalan. Yan ang dahilan noon. Kaya dyan, kung mabalik tayo sa ating sa verse 26, naniniwala ka ba, Martha? Kaharap na ni Martha, ang buhay. Ano niyo po ang problema kay Martha? Dahil sa mga pangyayari sa buhay niya, nakalimutan niya na ang Panginoong Yesus, yung kanyang minamahal na kaibigan,
ay kayang gawin na bumuhay ng patay. Nakalimutan niya kaya o hindi kaya sinasadya? Mga kapatid, mayroong panahon, may mga sitwasyon sa ating buhay, kuminsan, diyan natin makikita kung ano ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Marta, bubuhayin ko na ang kapatid mo. Opo, Panginoon, sa hinaharap. Yung event, yung iniintay niya. Anong ibig sabihin? Nagdududa na siya. Yung kanyang sitwasyon ay nagdulot ng pagdududa. Minsan may ganyan tayo. Lord, kung nandito ka lang, tumugon ka sana. Kumisa tayo mga kapatid. Pag tinutugon yung ating panalangin, nandiyan ang Panginoon. Present. Pero pag ang panalangin natin ay hindi na tinutugon, wala yata ang Panginoon absent. Mga kapatid, kahit ang Panginoon ay hindi tumugon sa ating panalangin, nandiyan siya araw-araw. Narinig niyo ba ako? Ulitin ko yung sinabi ko. Kubisa kasi tayo, pag tumutugon tayo sa ating, pag tinutugon yung ating panalangin, lagi natin iniisip, mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, nandiyan siya. Pero pag ang ating mga panalangin ay hindi na tinutugon, o kaya naman ay na-delay, iniisip natin, wala yata ang Panginoon. Mga kapatid, hindi nakabase sa ating mga panalangin kung ang Diyos ay nandyan o wala. Kasi ang Diyos talaga ay nandyan. Araw-araw. Hindi siya nawawala. Ano sabi niya sa Chronicles 16:9? Siya ay nagmamasid, nakatingin, naghahanap siya ng tapat. Kumisan kasi tayo, nakasettle lang ating panalangin sa ating sarili. Nakasettle lang ang ating panalangin doon sa makukuha natin sa Panginoon. Mga kapatid, ipag-pray natin sa Panginoon kung ano ang kanyang kalooban. Baguhin natin yung ating panalangin. Hindi yung laging pabor sa atin. Kasi, mga kapatid, ang Panginoon, hindi ko sinasabing huminto kayo sa panalangin. Ang ibig ko sabihin, ang Panginoon ay hindi gumagawa o hindi tumutugon para sundin lagi ang gusto mo. Nanawa niyo ba sinabi ko? Ang Panginoon ay hindi sumasagot o tumutugon para sundin lagi ang gusto mo sa panalangin. Ang ipag-pray natin, kung ano ang gusto ng Panginoon. Ang ipag-pray natin lagi, Lord, naniniwala ako sa iyo na gagawin mo yung nararapat para sa akin. Nawatan? Naunuan? Na gagawin ng Diyos, na may kakayahan ng Diyos na gawin ang bagay na nararapat para sa atin. Hindi yung kung ano ang gusto mo, kundi kung ano ang gusto ng Panginoon. Amen? Huwag ka magtiwala sa prayer mo. Huwag ka magtiwala sa panalangin mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Hindi laging atin. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Pilipos 2:13. Pilipos chapter 2 verse 13. Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Tayo ay nabubuhay para alamin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano sabi diyan? Ang Diyos ang kumikilos para matupad ang kanyang kalooban. Mga kapatid, hindi ang kalooban talaga natin na masusunod. Kung gusto mo magtagumpay, kung gusto mo maging matatag, ang kalooban ng Diyos ang pakikinggan mo. Ang kalooban ng Diyos ang masusunod. God's will. God's way. At God's purpose.
Yan, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin yan. Ano ang sinabi sa Romans 8:28? Pakibuksan mga sama natin sa listahan. Pakibasa. Romans 8:28. Romans chapter 8 verse 28. Sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yun. Amen. Ano raw yun? Ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. Ano pa sumunod doon? Sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, mahal ng Panginoon yung magkakapatid. Pero may layunin ng Diyos. Mahal ng Panginoon si Marta, si Maria, at si Lazaro. Pero hindi nila nakikita kung ano ang layunin ng Diyos. Bubuhayin talaga ng Diyos si Lazaro. Pero ang gusto ng Panginoon, huwag ka magduda sa Kanya. Amen? Kasi, ang mga talaga nagmamahal sa Panginoon, hindi siya pinagdududahan. Kahit ang Diyos ay hindi tumugon. Ibig sabihin ba, pag nanahimik ang Diyos, wala na siya? Ulitin ko yung tanong ko, pag nanahimik ba ang Diyos, wala na siya? Nandiyan ba kayo? Mga kapatid, hindi siya nawawala. Sabi nga, sa lahat ng dako, nandun siya. Nakatanaw siya mula sa langit. Yung divine nature ng Panginoon, nasa lahat ng dako siya. Yung specific nature ng Panginoon, di ba nakaupo na siya sa kanan ng Ama? Hindi siya nawawala. Ang kasama natin dito ngayon, Holy Spirit. Nakatuon ang Diyos sa atin. Kaya bukas, pag-usapan naman natin yung tungkol kay Maria. Kasi si Marta, yung ate niya, bukas pag-usapan natin si Maria. Ngayon, pagkasamahan natin bukas, yung pananaw ng magkapatid. Kaya dito yun, habang tayo ay lumalapit sa ating pinag-aaralan, maunawaan niyo kung bakit tumangis si Jesus. Amen? Kaya, habang tayo nabubuhay, magpatuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Kilalanin natin siya. Hindi lang dahil sa tinutugon yung gusto mo. Ang totoo, kilalanin natin ang kanyang kalooban. Amen. Dahil sabi ko nga, kung naniniwala kayong perfect ang kanyang kalooban, pagtiwalaan natin yung gusto niya. Amen? Pagtiwalaan natin yung gusto ng Panginoon. Yung kanyang kalooban, magtiwala tayo sa kanya. Amen? Kahit siya ay, sabi nga, sa verse 21, babalikan ko lang, anong sabi ni Marta? Panginoon, kung nandito ka lamang. Kaya mga kapatid, ang gusto ko, at ang pakiusap ko, magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi, sabi ko nga, Hebrews 11:6, ang sabi doon, without faith, it is impossible to please God. Amen? Kaya, di ako nagkamali. Bukas, pagkasamahin natin yan, verse 21 to 39. Amen? Pagkasamahin natin ang istorya niyan. Kaya muli, umabot tayo, hindi ako nagkamali. Di ako nagkamali na magtiwala sa inyo. Di ako nagkamali na magtiis at maghintay sa katin. Di ako nagkamali, sundin ang iyong kalooban. Di ako nagkamali sa inyo. Ay, minsan pa, di ako nagkamali. Di ako nagkamali, hallelujah. Wala sa inyo, Jesus, Jesus, Jesus. Di ako nagkamali, isa't maghintay. Di ako nagkamali.
isa pa. Hindi ako nagkamali. Lahat na nagtitiwala sa Panginoon. Hindi ako nagkamali. Lord, magtiwala sa inyo. Yes, Lord. Hindi ako nagkamali. Na magtiis at makita. Hindi ako nagkamali. Sundin ang iyong kalooban. Hindi ako nagkamali. Sa iyo ay nagmahal. Hindi ako nagkamali sa iyo nagmahal. Hindi ako nagkamali. Sa iyo ay isa pa. For the last time. Hindi ako nagkamali. Sa iyo ay nagmahal. Glory, hallelujah. Patuloy kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami kung minsan ay napanghihinaan kami ng loob. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sir Cathy. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa napakagandang revelasyon nyo ngayong umaga. Madakila ang iyong pangalan, mataas ka, Panginoon. Lord, tulungan nyo kami na huwag kang hayaang tumangis dahil sa aming kawalan ng pananampalataya. Tulungan nyo kami, Panginoon, na huwag makalimot na ikaw ay gumagawa ng himala, na ikaw ay tumutugon sa panalangin, na ikaw ay umaabot sa mga nakahapis, Panginoon. Salamat sa inyo sa umagang ito. Patuloy ka pong magmensahe sa amin sa buong maghapon. Ipaliwanag nyo ito sa amin at habang nauunawaan namin ay lalo po namin hangarin na lalo pa kaming lumapit sa inyo, Panginoon, at kilalanin ka pa ng husto, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, ngayong umaga. At salamat sa mga kasama po namin ngayon. Lord, dalangin ko ang iyong mayamang blessing, Panginoon, ay idaloy niyo po, Panginoon, sa pamagitan ng simpleng gawain na ito at sa instrumento ng live devotion, Panginoon. Lord, kayo po ang dumaloy at dumaloy ang iyong blessing, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Walang limitasyon, Panginoon. Ang pagpapala ay ibigay niyo sa bawat isa. Lord, patuloy namin inilalapit sa inyo, Panginoon, si Sister Ining Ruiz at si Aquino Raymar sa kanilang karamdaman. Yes, Lord, tulungan mo sila, Panginoon. Pagalingin mo sila, O Diyos. At nawa, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ay kanilang maipagpatotoo sapagkat naabot mo ang kanilang sitwasyon. Nadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang kalagayan, Sister Ining, Sister CJ, Brother Gerson, Lord, sa kanilang mga kahilingan, sa kanilang paghahanap ng panibagong employer, kagalingan at maayos na resulta ng mga exam, Lord, at employer na ayon sa inyong kalooban, O God, na matataas ka sa kanilang buhay at bibigyan mo sila ng magaan na kalagayan na sila'y patuloy pa rin makakalapit sa inyo, makakasamba sa inyo, Lord God. At salamat, Panginoon, sa inyong katugunan. Inilalapit namin si Pastor Jojo, patuloy na kagalingan, kaya Pastor Cesar, Lord, ang iyong provision, Panginoon, healing sa kanyang kalagayan at blessing sa kanilang buhay, Panginoon, na buong sambayanan. Salamat sa inyo. Patuloy namin inilalapit ang bansang Israel. Lord, sa tulong po ninyo, sa pananampalataya, Panginoon, na mayroon sila at lalo ka pong magpakilala sa bayan mo, Panginoon, na ikaw ay umaabot at nagbabantay pa rin sa kanila magpasa hanggang ngayon. Huwag po silang magtiwala sa kanilang husay, kung hindi sa husay na iyong magagawa sa kanila, Panginoon. Ikaw lamang ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang galing at proteksyon, Panginoon. Sa inyo po sila lubos na magtiwala at makilala ka po nila, Lord Jesus. At yung kalooban ay mangyari at sasabihin namin, come Lord Jesus, ayon sa inyong kalooban. Dumating ka na po, Panginoon. At Lord, dalangin ko kahabagan nyo sa bawat isa sa amin. Lord, ihanda nyo kami, Panginoon. Gawin nyo po kaming handa sa mga pangyayari sa mga panahon na ito, O Diyos. At kami, Panginoon, ay huwag mawala ng tiwala sa inyo anuman ang maging balita na aming marinig, Panginoon, sa anumang panig ng mundo. Tulungan nyo kami na ang aming mga paa ay
baon, Panginoon, sa pananampalatayang inyong binubuo sa amin, O God. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Walang isa sa amin ay mawawala sa inyong kamay. Sa inyo pong papuri at pasasalamat ngayong umaga sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at nakasama po namin kayo na sumalo sa pagkain ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Sister Aiza Ardisa, salamat po. Pastor June Kakdak, Alan Rocreo, Brother Julius Sales, Ivan Castro, Tuminga Tataro, Elenita Aranduque, good morning po sa inyong lahat dyan. Annie Ison, Raquel Narboneta, Oliver Martinez, Josefina Lumapad, William Villacorta, Eden Danyo, Leonora Santiago, Liway Anorico, Gina Yen, Sister Tel Dawson, Rizaldin Amerin Perez, Paul Jan Landa, Udi Velasco, Nympha, Restore, magandang umaga sa inyo. Tapat po ang Diyos.